May mga bagay o pangyayari na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay maikli lamang. Sa pamamagitan ng mga ito, nagkakaroon tayo ng batayan kung paano ba natin haharapin ang bawat araw sa mundong ating ginagalawan. Ngayong gabi, tampok po namin ang isang kwentong nakalap namin sa aming regional story gathering sa Iloilo. Tunghayan po natin ang makulay na karanasan ni Mabel sa negosyong kanyang binuhay. Mayaman, no? Oo naman, nakita mo ba yung kabaong? Mukhang mamahalin. Tingnan mo yung mga damit na nagpapaglibing. Ang gaganda. Sosyal, no? Ang bongga naman ang libing na to. Mukhang hindi naghirap. Ate! Ang nanay! Parating na mga anak mo. Kaya mo yan. Nay! Nagpapaalam na nanay mo, nahihirapan na siya. Nay, wag muna, Nay. Nay, mag-iipon pa ako. Hindi ko man lang kayo mapatayan ng bagong damit. Nay! May iwanan. Nay! Marisa? Nay! Nay! Marisa? Nay! Marisa? Nay! Nay! Marisa? Nay! June, tanggalin mo na nga to. Ang pangit to. Lanta na. Sandali. Ba't ganyan yung picture ni nanay? Di mo man lang ba pina-frame? Ate, hindi po ako naglagay niyan. Sige na. Nanay, pasensya ka na, ha? Siguro doon na lang sa likod ng kabaong. Pero igitna nyo, ha? Teka lang. Sino ba nag-makeup dito sa nanay ko? Ang sagwa, oh. Tingnan nyo, oh. Parang hindi naman pantay. Oh, ano na naman yan? Ano ba itong mga gamit nyo? Itong ilaw nyo, kulang-kulang na nga yung bombilya, namamatay pa. Ano ba itong mga gamit nyo dito? Parang aluma naman. Ayus-ayusin nyo naman yan. Aba, magdahan-dahan ka nga ng pananalita mo. Binarat nyo na nga kami, tapos kung ano-ano pa yung hinahanap mo. Sobrang kaya kami lugi dito. Buti nga pumayag pa kami. Ang punto ko lang, ho, igalang nyo naman ang nanay ko. Aba, hindi naman porke mahirap lang kami, hindi nyo ibibigay sa kanya yung nararapat. Nang mamata na yata kayo eh. Alam mo, kung hindi mo gusto ang serbisyo namin, abay, maghanap ka ng ibang puninarya na papayag sa gusto mo. Tingnan ko lang kung tatanggapin ka pa. Baka mapagsalita ka, ha? Ay, kunin nyo na lahat yan. Pati yata, kunin nyo. Ang yabang eh. Ang yabang nito eh. Oh, bakit? Tama na. Wala kayo sa mga tao. Pagpasensyahan nyo na ho. Yung anak ko, mahirap po yung pinagdadaanan namin ngayon. Eh, naiintindihan mo namin yan. Kaso dapat din naman nyo kami itindihin. Business is business. No, sige ho, pagbibigyan ko kayo. Pero pagsabihan ho nyo yung anak nyo, ha? Salamat po. Pasensya na po. Mabel. Alam mo ba, mamatay ang nanay. Nakabukas sa mga mata. Sakit ng tignan dahil gutom pa rin siya kahit sa mga huling sandali ng buhay niya. Nay, sorry ha. Sorry. Hindi man lang kita nabigyan ng magandang buhay na nabubuhay ka pa. Ngayon patay ka na, ganun pa rin. Naka-apartment ka nga lang. Di ba lang kita nabigyan ng house and lot gaya ng iba dito? Huwag mo nang isipin yun. Lalong malulungkot lang ang nanay mo. Alam mo, Anton,
Nung bata pa ako, madalas naglalaro ako dito. Narito ang masasayang alaala. Dito kaya first kiss natin. Pinapangiti lang kita. Paano naman ako ngingiti? Iba ang lugar na to, Anton. Iba na pala kapag kasama na sa mga nalibing dito ang mahal mo sa buhay. At habang tinitignan ko ang nitsyo ng nanay, pinapaalala sa akin kung gaano ako nabigo bilang anak. Wala akong kwenta. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kapel, mahal na mahal kita. Pwede kang magsimula ulit. Kasama ako. Malayo sa lugar na to. At ikaw lang ang gusto kong makasama sa buhay, pati na sa kamatayan. Hanggang buhay lang pala. Mabuti na yung klaro. Ayoko pang mamatay tayo pareho. Dear Charo, nang mamatay ang nanay, tila namatay na rin ako. Pero dahil kay Anton, kahit papaano ay muli akong nabuhayan ng loob. Nagtrabaho siya bilang seaman sa ibang bansa. Okay lang na malayo siya sa amin. Ang importante ay mabigyan namin ng magandang buhay ang aming dalawang supling. Wow, thank you po, Mama. Ang dami-dami na po naming damit, Mama. Ang ganda. Bakit? Ayaw nyo ba? Apa, imported ang tela niyan, no? At linggo-linggo'y pagtatahi ko kayo ng mga bagong damit. Papa? May pasulubong ko sa inyo. Wow! Tingnan niyo. Ganda naman ito. Ganda ba? Thank you po. Tara na. Gaganda nila. Pinagkaisaan ako eh. Alam mo naman sa barko, palakasan. Paano na tayo, Anton? Ano na mangyayari sa atin? Sana naman ginawan mo na yan ng paraan. Alam mo namang malaki na ang mga bata. Eh, paano natin may bibigay yung klase ng buhay na gusto natin para sa kanila? Kailan mo babalak bumalik? Mabel, kararating ko lang. Papa, huwag ka na pong umalis. Okay lang naman po kahit wala kaming mga laruan eh. Basta, dito ka lang, Papa. Kaya gustong-gusto ko na umuwi. Dahil miss na rin ng Papa. Mabel, parang ayaw mo naman nandito ako eh. Hindi yun ang punto ko, Anton. Oo, naigets kita. Huwag kang mag-alala. Sasakay ulit ang barko. Kung may opening. Huy, harapin mo naman ako. Alam mo naman na pagiging seaman talagang gusto ko. At hindi ko paparana sa mga anak natin ang mahirap na buhay. Hindi ko papayag nun. Maghihintay lang ako ng pagkakataon. Pero sa ngayon, parang gusto ko magtayo ng negosyo. Anong negosyo? Punerarya.